Happy ka? Happy ka? Proud ka ba ganyan? Proud ka na ganyan ang accomplishment mo sa buhay mo? Please lang po, ha? Ako wala akong galit sa'yo. Deep in my heart, God knows. Ako, pinatawad ko na yung lahat ng kasinungalingan mo noon sa akin. Okay na ako dun. So, Maharlika, parang awa mo na. Banatan mo na ang lahat. Ako, ko sa'yo, pareho tayong anti-Amy tayo. Pareho tayong anti-Marcos to the core. Hindi nga namin binoto yun eh. Oh, nakita nyo naman, di ba? O, kita mo naman siguro ito. Talagang no to Marcos kami, no to Amy din. Di ba? Hindi ko kakampihan si Joey. Hindi ko kakampihan yung mga nag-Amy. Pero parang awa mo na. Parang awa mo na. I'm begging you. Ako, nagmamakaawa na sa'yo. Walang halong yabang, walang halong ego. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tigilan mo na ang pang-ungkat sa awayan ng mga jowa ni Pangulong Duterte. Kaya nagsalita na itong mga anak eh. Tuwan-tuwa pa kayo na parang kinakampihan ni Kitty. Si Maharlika. Diyan mo makikita kung anong klaseng tao ka. So, yung mga tuwang-tuwa dyan na kinampihan kasi yung status ni Kitty na sinasabi niyong kinampihan si Maharlika even if wala namang pinapangalanan, tuwan-tuwa kayo, may tawag sa inyo. Alam mo kung ano? Yung mga nagrarambulan? Yung hawakan mo nga sa tenga? O ayan o, hinawakan sa tenga o. O ano, ikaw ano, pitikin mo nga itlog? O, yan o, pinitik yung itlog o. O. Ganyan kayo. Ganyan kayo. Nakakatuwa ba yan? Yung totoo. Nakakatuwa yan? Mapigilan yan eh. Medyo kung ang lalaki nagpapataasan ng hihi, sila po, huwag na nating banggitin. Baka ma-sensor pa tayo dito. Di ba? Hindi, wala akong biro. Di ba? Oh, kasi nga sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ay walang magawa sa buhay, kung ikaw ay malungkot, walang nagmamahal sa'yo, ha? Huwag ka nang tumahimik ka na lang kasi magagalit lang ang tao sa'yo eh. 'Di ba? Nakakasira ka ng buhay na may buhay. Oh. Yan ang it's really obvious na kung anong nangyayari. At eto mga kababayan, baka sabihin kasi nung iba dyan, Banat Bay, akala ko ba focus na tayo, di na natin pag-uusapan yan, yung mga chismis na yan. Alam mo, ako po, matagal ko na sinasabi yan. Ilang araw ko na po sinasabing tahimik na. Huwag na niyong palakihin, huwag niyo nang palalain, huwag niyo nang pag-usapan. Ang dami niyo pa rin komento ng komento eh. Ang dami niyo pa rin satsat ng satsat dyan. At ayan na nga po, nagsalita na ang ating Vice President. At alam niyo mga kababayan, hindi na natin may iwasan na pag-usapan to once and for all. Pag-usapan natin to para manahimik na yung sobrang daldal. At this time, pinangalanan na. Walang iba kung hindi si Maharlika. Again, am I siding with Maharlika or Joey or si Jazz? Hindi. I'm just giving you facts. Facts tungkol kay Jazz. Yung sinasabi nilang sinasabi ko daw na dinidepensa ako. Hindi. Ang sinasabi ko, mayaman yung maali. Dahil kilala talaga yan sa Bacolod. Tanong sa Bacolod. Kilala ang pamilya nila. Hindi pagdepensa yun. Sinasabi ko lang yung facts. Ngayon, again kasi yung iba naman dyan, hindi, this is about Amy Marcos. Hindi na ito about Amy Marcos. Alam ko si Joey Macam Amy Marcos. Alam ko yan. Oh. Kasi 'di ba kung maaalala nyo, nagdebate pa nga kami niya ng live eh. Alam ko na noon pa yan. Given na yan. Oh. At the same time, hindi po ako, hindi ako Amy.
Kasi baka akala nung iba sinisiraan ko lang si Maharlika. Hindi po. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang gusto lang natin, once and for all, tumahimik na sila. Nag-aaway sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila pinakikialaman dahil may nasisirang samahan. This time, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Dediretsuhin na po natin. Dahil naman, dinediretso naman na ni BP Sara Duterte at ni Baste. This time, hindi na po sila nagtago ng kung ano-ano. Talagang eto na yun eh. Since isiniwalat na ni Maharlika ang lahat diyan sa girlfriend, ikikwento ko na sa inyo ang tunay na nangyayari. Na ito ay sa totoo lang, alam naman na ng mga taga Davao. Pero ito yung tinatawag na open secret na yan o sabihin na nating tabu yan. Alam, pero hindi pinag-uusapan. Kasi nga, pinoproteksyonan si Pangulong Duterte doon sa mga pinklawan, sa mga tanso, sa mga NPA. Pero dahil sa ginawa ni Maharlika, pinagpipiestahan tuloy ng mga pinklawan, ng mga NPA, ng mga tanso, itong mga vlogger na ito. At maging si Pangulong Duterte pinagpipiestahan na rin. Kaya nga, nagsalita na yung dalawang anak. Actually, 3 pala silang nagsalita na. At ititimbang ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari sa aking opinyon. Ulitin ko ha, wala po akong gustong siraan, wala po akong pinapanigan, wala po. Ang akin lang, tumahimik na kayo dahil tinamaan na ang anak ni Pangulong Duterte. Kaya nga nagsalita na sila. Tumahimik na kayo. Eto, idediretso ko na sa inyo para yung mga naniniwala pa sa mga maiingay, hindi na kayo gumatong at tumahimik na. Okay? Ipapakita po natin na una sa lahat, ipapakita natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Etong mga nakaraan, ang daming sinasabi ni Maharlika tungkol dito sa tinatawag niyang Alpotera. Na alam naman po natin na, I think, ewan ko kung pinangalanan niya, pero alam naman ng lahat kung sino yung tinutukoy, yung po si Jazz. Yung pong mistisang maganda na laging kasama ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga ho sa inyo, wala ako itatago dito ha. Ikikwento ko sa inyo. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol diyan dahil ako mismo, ilang beses akong nakapunta sa Malacanang nung Pangulo si Pangulong Duterte at nakikita ko kung sino po ang nakapaligid sa kanya at kung anong treatment nila kay Pangulong Duterte at kung anong treatment ni Pangulong Duterte sa kanila. And they were all professionals. Habang nandun sila, wala naman ako nakikitang naglalampuntsingan. Wala ako nakikitang, of course, professional kasi si Pangulong Duterte. Ang private ay private. Kung ano man ang gawin nila sa pribado, wala akong pakialam. Pribado yun eh. Ang importante sa akin, nakikita ko na maayos naman ang approach nila. At yung lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte, oo, hindi lang po si Jazz. Lahat po sila ay profesional. Lahat po sila ay respeto ang ibinibigay kay Pangulong Duterte. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakausap ko po sila noon. Madalas ko po silang nakakausap noon. Wala po akong nakikitang, sandali, medyo bumabastos na itong isa. Walang ganon. Ngayon, kung magbastusan sila sa private life nila, abay problema na nila yun. Huwag ko nang pakialaman. Kung gusto nila magbastusan sa isa't isa. Di ba, ganyan naman tayo pagka ano eh. O, iba to, hiwalay to. Hiwalay to. Ganyan tayo sa mga jowa natin, asawa natin, o kaya mga asawa natin. Sige na, bastusin mo na ako.
Basta private, wala na tayong pakialam. Yun ang sinasabi natin ngayon. Ngayon lang lahat ng sinasabi ni Maharlika na akusasyon dito kay Jazz. Alam nyo, ang inuungkat ni Maharlika dito ay yung matagal ng ibinaon o i-move on ng pamilya. Ano po yun? Yun po ay ang naghiwalay ang tunay na asawa ni Pangulong Duterte na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni BP Sara Duterte, nanay ni Baste at nanay ni Pulong. Alam natin na annulled po yun. Annulled po yun. Ibig sabihin po ng annulled, wala na. Wala na pong bisa yung kanilang kasal. Hiwalay na. Sa madaling salita, si Pangulong Duterte ay single. O sa English, single. So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin niya, problema niya na po yun. Wala na tayong problema doon. Kung gusto niyang umibig ng 5, 10, 100, babae o lalaki, problema niya na po yun. Ang importante sa atin, gawin niya trabaho niya. And yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Okay? Yung mga akusasyon ni Maharlika na ganito, pera, ganyan, ganyan, pera, ganito, ganito, niloloko, bla, 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 bla. Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam lahat ng details niya kasi hindi ko po siya pinanunood. Lahat po sila hindi ko pinanunood. Pati si Joey, pati kung sino man yung... Hindi ko na alam kung sinong kaaway nila. Basta sila, wala akong pakialam. Lahat sila hindi ko po pinanunood. Kasi nga, I want to stay focused. Kaya lang, eto na ang problema. Eto na ang problema. Nagsalita na po yung dalawa na anak ni Pangulong Duterte. Unahin na po natin si Baste. Ayan po. Ang sinabi niya dyan, ay, yan. Sorry. Ayan. Ay, sorry. Ayan si Jazz. Ayan. Oh, ayan. Oh. Ayan, yung isa pa. I think si Gerly to eh. Oh. At si Ma'am Hanilet. At si Elizabeth, di ba? Oh, wait lang. Ayan. Ito po yung sinabi ni Baste. Sem, but different. Alam mo, napa-research ako sa Latin. Sabi ko, Latin kaya ito? Baka mamaya may malalim na kahulugan ito. Nung tinanong ko si ChatGPT, wala. Sabi niya, yan lang ay playful broken English lang o colloquial expression. Sensya na, hindi kasi ako maalam sa mga ganyan. Ang ano ibig sabihin niyan? Same, but different. Okay? Sa madaling salita, sinasabi po ni Baste, ayan no, nalinaw-linaw dyan ha. All of these fine ladies touch the life and heart of my father. Oh. Ibig sabihin, no one is above or below the other, including my mother. Ang sarap pakinggan yan. Alam niyo yung bakit? Hindi attack mode si Baste. Ikaw, isang anak, naiintindihan mo yan. Anak ka, pero naiintindihan mo yan. Pero yung walang kinalaman sa inyo, hindi nyo ka-relationship, hindi nyo ka mag-anak, abay putang ina, ang daming sinasabi. Nagigets nyo? Hindi ko maintindihan. Mas nakikialam pa, mas may alam pa yung alputsera. Iba yung alputsera sa alputsera. Yung sa madaling salita, yung chimimay. Isang beses lang na, alam mo yung tumambay lang doon, ang dami nang sinasabi. Kung yung mismo ngang anak sinasabi niya at naiintindihan niya na lahat ng babaeng dumaan sa buhay ng tatay ko, lahat sila ay pantay-pantay. Kasama na dyan ang nanay ko. Grabe, sabi ko, ito yung taong iba.
Iba talaga. Pwede naman yung sabihin na, pero syempre iba yung nanay ko. Siya talaga yung pinakasalan. Pwedeng ganun eh. Di ba? Pero at the same time, ayaw niyang ma-offend si Ma'am Hanilet at yung iba pa niyang girlfriend. Nagigits niyo ba? Malakas ang personality ni Maharlika. Weak siya in terms of ang bilis niyang ang bilis niyang magbago-bago ng prinsipyo sa buhay. Hindi, alam mo yon, ang bilis niya ma-persuade kung saan-saan. Bakit ka nag-anti-Duterte nun? Tapos nag-anti-Marcos ka. Hindi, mas respetuhin ko pa yung nananatili dun sa iisa. Kahit palpak yung isa na yon, at least nanatili ka, yung prinsipyo mo hindi bumaluktot. Dito, nagpabaluktutan na eh. So sana lang, ang wish ko, hindi ka magbumaluktot in the future. I hope hindi totoo yung sinasabi ng iba. Sa Trojan horse. Di ba? Pakinggan po natin. Ito, mas malupit pa talaga. Binanggit niya na si Maharlika. Marami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong. Ano kaya itsura ng Pangulong Duterte ngayon? Kasi bago siya pumunta sa dahig, di ba? Ang payat na niya. Ako nga, nini-imagine ko siguro same na siya. Kasi yung kapatid niya si Sir Bong Duterte, payat yun eh. Fit yun eh. Alam ko, talaga yun, nagpapaka-fit eh. Binabantayan din talaga nung asawa nun yung pagkain nun eh. Fit talaga yun. Siguro ganun na rin ang itsura ngayon ni Pangulong Duterte, yung kapatid niya. Na? Kasi remember, yung isa pa niyang kapatid na babae, payat din eh. Si Pangulong Duterte lang ang may konting build. Ngayon daw talagang pumayat na. Si Pangulong Duterte kasi parang big bone eh. Parang sila Baste, sila Pulong, di ba? Ito, tsaka si Ma'am BP Sara. Gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Ayan. So, ayan, dito nagsimula. So, kaya daw pumayat kasi lahat yon ginagawa para sa kanya. Nino? Mula nang siya ay pinanganak. Simula sa nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Ang linaw-lilaw na po na sinabi. Mula sa girlfriend niya, sa asawa niya, tapos bumalik sa girlfriend. Mamaya may sasabihin ako sa inyong malupit. Abangan ninyo. Nasaan na si Maharlika? Yan na. Si Maharlika, Ito ang banat ni BP Sara Duterte na sarcastic. Kasi si BP Sara Duterte, hindi yan bumabanat ng lalo na sa mga supporter. Simple lang pero rak bumanat yan. Ibig sabihin, hindi ka niyan dederecho lalo na pag supporter ka, isasarcastic ka niyan. Pagka medyo irritable na yan sa tao. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Di ba? Meron siyang content sa mga away ng girlfriend no? Tanong, sino yung mga girlfriend na yun? Eto, pag-uusapan na natin ng derechuan to. Wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ang linaw po kasi. Eto. Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit. Hindi siya nag-asawa ulit.
Sa tingin ninyo, sino mas may alam pagdating kay Pangulong Duterte? Si VP Sara Duterte o si Maharlika? Dito lumalabas talaga kung sino ang sinungaling eh. Patagal ko na kasi sinasabi sa inyo yan eh. Ayaw nyo lang maniwala, akala nyo lang kasi galit ako, bitter ako. Hindi. Alam ko at ayaw nyong maniwala, kita nyo dito nilaglag na siya ng todo. Lahat sila girlfriend. Hindi na nag-asawa si Pangulong Duterte. Lahat sila girlfriend. Tanungin ko kayo. Kung girlfriend lahat sila, sino ang kasama ni Pangulong Duterte? Marami kasi nagmamagaling dyan eh. Sasabihin, di ba si Ma'am Hanilet? Ulitin natin. Ulitin natin. Para maintindihan nyo. Sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Ito, this is a secret na alam naman ng lahat ng taga Davao. Kaya lang, dahil sa kadaldalan nito ni Maharlika, nabunyag tuloy. Diretsoy na natin. Ito na kasi, sinabi naman na ni VP Sara Duterte. Hindi ko na kailangang itago. At baka sabihin niyo hindi na dapat pinag-uusapan yan. Hindi pa pwede. Kasi nga, si VP Sara Duterte na mismo nag-open. Si Baste na mismo nag-open. At saka si itong ating Vice President. Ibig sabihin, wala eh. Dahil sa ginawa ni Maharlika, everyone must know their position. Inilagay niya sa posisyon yung ibinubunyag ni Maharlika. Kasi ganito yan. You want the truth and nothing but the truth, I will tell you now. Matagal nang may problema yan. Matagal nang sinubukan na mag-move on. Alam naman natin na si Ma'am Elizabeth, na nanay ni VP Sara, ni Baste at ni Pulong, ay kasal. Ngunit nag-anald. Nag-anald dyan, ibig sabihin na wala na. Single na si Pangulong Duterte. Nagjowa siya. Nandyan si Hanilet, nagkaanak din siya. Na si Kitty. Yung ibang jowa, hindi siya nagkaanak. Ano difference? May anak siya kay Ma'am Hanilet. Hindi ko binababa si Ma'am Hanilet dito Dahil again, sabi nga ni Baste, lahat sila pantay-pantay including my mom. Pero yung sasabihin mo na ibubunyag mo lahat, sisiraan mo yung mga taong nakapaligid, awayan yan ng girlfriend. Sino nagsabi? Ako ba? Hindi. Si VP Sara Duterte. Ayan, sinabi niya. Ayan. Nasaan na si Maharlika? Ito si Maharlika. Ano yung sinabi ni Maharlika? Ano yung kinontent? Si VP Sara na nagsabi. Meron siyang content sa away ng mga girlfriend no? Kasi yan yung tinatago noon pa. May awayan talaga ang mga girlfriend. Lintik itong daldal ni Maharlikan na broadcast tuloy. Yes, may awayan. Alam nyo kung bakit itinatago ito, kung bakit hindi siya pinag-uusapan, kung bakit tabu, although alam naman ng mga taga Davao yan, kasi may tatamaan. Sino? Si Kitty. Nung nagsalita na si Kitty, kita ninyo? Naawa ako doon sa bata Kasi hindi na dapat siyang pinag-uusapan. Kasi involved yung nanay niya. Ikaw, may mga ganito kasi yan May mga pagkakataon na yung mga anak hindi pa tanggap o hindi pa siya hindi tatanggap Yung
tanggap na pero nasasaktan pa. Kasi nanay niya yun eh. Understandable yun. So sa madaling salita, diretso na natin, ha? Yung nanay ni BP Sara Duterte, si Ma'am Elizabeth, at lahat ng girlfriend, yung mga girlfriend nag-aaway. Sino yung mga girlfriend? Si Hanilet, si Ma'am Jazz, at yung iba pa. Nag-aaway. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara Duterte. At matagal na yan. Matagal na. Bakit kaya sa tingin nyo nag-aaway? Kasi nagseselosan. Ako ba nagsabi? Hindi. Si BP Sara. So anong ibig sabihin? Pag may awayan, may siraan. Pag may siraan, magulo. Pero tumahimik po silang lahat dahil alam naman natin, public si Pangulong Duterte. Lahat sila nanahimik.